guys, this is Alea Jan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, dumating na pala yung bagong katulong ng parents ng amo ko. So ano nga ba pinagkaiba or ano yung tinatawag na compatible? So guys, maraming mga amo dito sa Hong Kong na nagde-terminate, nag-aalis sila ng, alam mo yun, tinatawag silang terminator, maldita, ganyan. Pero may tao pala talaga or merong mga na mag-click kayo or maging kayo, vibes kayo. Katulad sa amin ng amo ko. Bago ako dumating, marami na siyang marami nang nag-break ng contract, marami na siyang terminate. So, ang tumagal lang sa kanya is yung naka 2 years, yung kakaano lang ng bata, kakapanganak lang. So, yun 2 years yun sa kanya. And pagkatapos nun wala na, puro pa unti-unti na lang, tag 3 months, wala na naman, 3 months, wala na naman, so ganun. Pero nung dumating ako yung pinakamatagal sa lahat, thanks God, hindi ko in-expect. So, nagustuhan niya yung ugali ko kasi ang priority talaga nila dito, hindi na kasimangot na katulong. Yun talaga yung pinaka the best. Hindi ka pala simangot. Tapos, madali kang ngumiti ba, yung maano ka, hindi katulad nung nasisimangot. So, yun yung basihan or yun yung nakita ko kanina. Kasi dumating kahapon yung katulong. And nung nakaraan, nung dumating din yung luma, yung umalis na, nasabi ko naman na sa inyo na umalis na siya, 'di ba? So, yun kasi, siya, nakasimangot siya parati. Hindi naman nakasimangot. Syempre, tinatago niya yung bibig niya kasi nakausli. Sorry guys, totoo yan. Nakaganon ba yung ngipin niya nakaganon. So hindi pwedeng ngumiti siya, di nakaganon siya tignan, kaya hindi siya ngumingiti, nakaganon parati yung bibig niya. So yun yung issue ng amo kasi akala nakasimangot parati yung katulong yung una, and siguro pagod na din yun, tsaka medyo talaga yun, medyo tamad talaga yun siya kasi mahilig siya, bit-bit niya parati cellphone niya. Gugulat ako, yun, parati yung nagchat-chat sa akin halos araw-araw, halos hindi ko alam kung paano niya nagagawa yun, pero madaming trabaho doon pero nakaka-chat siya sa akin. So mahilig siyang magtago, punta siya sa gilid, magsi-cellphone siya, sa CR tatagal siya doon, magsi-cellphone siya, ganyan yung ginagawa niya. Siguro naumay na din yung amo kaya binalditahan siya, napagod na din. Pero kanina nakita ko yung amo, yung matanda, gusto niya yung bagong katulong, as in. Parang siguro na niya din na dalawang buwan siyang walang katulong. So lahat ng mga gawain is ginawa niya lahat. Parang kanina parang bumalik siya sa dating siya na na walang katulong. Ang bait-bait niya kanina sa katulong. Talagang nakangiti siya parati, tas tinatanong-tanong niya, ganyan. Tapos yung katulong, mabilis kumilos. Parang kasing laki ko siya, medyo maano lang siya sa akin, malusog siya. Kasi 44 years old na siya. Tapos may 2 anak. Yung panganay niya is 22 years old na. So, malaki na talaga. Tapos pagdating namin kanina, natulog siya, so hindi namin nakita, and may pustahan kami ng amo ko, nalaman nga ng may pustahan kami ng bata, tapos nalaman ng amo ko yung pustahan namin kung sino yung makakahula kung ano yung pangalan ng bagong katulong. Tapos yung yung alaga ko, yung sabi niya yung pangalan daw is Anita, Lucy, pangalan ng mama ko, sinama niya. Tapos Emma, yun. Tapos ako naman, ang pinili ko is Marcia, Marcia, tapos Aisha, tsaka Ada. Ayan. Tapos pagdating doon, excited kami. Tapos pumunta na yung bata sa school, bumalik ako sa bahay, sakto nagising siya. Yung amo ko, tinawag ako sa labas, nakaupo ako doon nagsi-cellphone. Tinawag niya ako, sabi niya, Jen, gising na siya. Sabi niya, excited yung amo ko. Gising na siya, sabi niya, alam niyo guys, thankful ako kasi kahit nagpaalam ako sa kanila na mag-break ako ng contract, ganun pa din yung pangikisama nila sa akin. I'm so thankful. Yun yung kinakatakot ko, yung 2 months akong magtitiis na papahirapan nila ako, ganyan. Pero hindi ganun yung nangyari, ganun pa din. So, tawag niya ako kanina, Jen, gising na yung bagong katulong. Sabi ng amo ko, babae. Tumayo ako.
Tapos pagpunta ko sa kusina, sumilip kaming dalawa ng amo ko. Hindi rin siya pala pumunta doon. Bali yung matanda lang yung nandun sa kusina, tinuturuan yung yung katulong, yung bago. Tapos sumilip kami doon sa pinto sa kusina, kaming dalawa ng amo ko, nakita kami. Tapos sabi ko, "Hello," sabi ko ganon. Tapos sabi niya, "Hi." Sabi niya, "Are you Indonesian?" Sabi niya ganon sa akin. Sabi ko, "No, no, I'm Philippines." Tapos tumawa siya. Yung ngiti niya, yung tawa niya, parang katulad ko kung paano ako, basta, as in, pareho kami kaninang, yung tawa pareho ba? Kaya nagulat yung mga amo namin kasi the way kami tumawa pagkatapos kung sabi niya, you're Indonesian? Sabi ko, "No, Philippines." Tapos tumawa kaming dalawa. Parang naano ng amo ko na, hala, parang magkapareho kami ng ugali. Tungtuwa yung amo ko. Kasi parang nakikita niya, sabi niya sa akin, "Nakikita ko yung ugali mo sa kanya." Sabi niya ganun. Kaya feeling ko, tatagal tong bagong katulong. Kasi nga, yun lang yung gusto ng matanda, yung masayahin ka. Tsaka yun yung gusto niya, maliksi din tong bago. Tapos, hindi tamad. Siya, ayaw ng matanda kasi na kapag namamalan siya nakatayo, nakaupo. Kasi yun yung ginagawa ng dating katulong. Tapos kanina, siya, nakatayo siya pag namamalan siya. Tapos nung wala na siyang ginagawa, yung mga dati kasing katulong, pangatlo na yan siya na naabutan ko. So, di ba? Ang dalawa is pagkatapos mawalan siya, wala na silang gagawin, umuupo sila. Siya hindi, nandun siya sa kusina, sa may pinto. Kung ano-anong pinagkakalikot niya dun, yung plastic, nakatayo siya, para kung tatawag yung matanda na lalaki kasi nagluluto, siya yung kukuha ng mga pagkain, nilalagay niya sa mesa. Ayun, parang naawa ako kasi gusto ko siyang paupuin, baka simula kaninang umaga pa siya pagod. So sabi ko sa kanya, nung nakahanap ako ng tiyempo, sabi ko, "Umupo ka." Sabi ko, "You sit, you sit." Aba, ang lakas ng boses. Sabi niya, it's okay, it's okay." Ang lakas ng boses. Eh di tinignan kami ng amo ko. Kasi nga, pasimple ko lang siya sinabihan noon. Tapos malakas yung boses niyang sumabi na, "It's okay, it's okay." Tinignan kami, parang iniisip ng amo ko, hala, nagkukwento na naman tong katulong ko, baka siniraan na naman kami dito. So, sabi ko nga sa kanya, "Bahala ka dyan, din na kita kakausapin uli ng palihib kasi mabubuking ako." So, kasi yung dating katulong, nakakakwento yun siya ng dating katulong kasi may papel na iniwan, ikinausap ko yung dating katulong. Sabi ko, "May iniwan ka ba ng papel doon para makontak ka niya?" Sabi niya, "Wala." Kasi sabi nung matanda, sabi ni madam, tapon ko daw lahat ng mga gamit doon sa kwarto. So, hindi na ako nakapagtago. Ay, hayaan ko na sila. Hindi ako magsasalita kahit kasi mahirap. Mamaya, kung ano yung mga sinasabi ko sa kanya, sasabihin niya sa amo niya, di wala, bahala siya dyan. Kasi kanina sa kusina, kumakain ako doon, tapos siya nandun din nagtatrabaho. Hindi ko siya kinakausap, di kami nagpapansinan. Kasi nga, ayoko, iwasan ko yung ganyan kasi mamaya, magsumbong talaga, kaya hindi talaga. And inaano ng amo ko, parang testing na din sa amin kung ano yung gagawin namin sa kusina. Tas nagulat sila, mabilis lang ako lumabas. Tas sabi nila, "Hala, ang bilis mo, Kamfay." Sabi ganun. Sabi ko, "Yeah." Kasi niisip nila na magkukwento ako dun sa kusina, magtatanong ako, pero hindi ko ginawa. Tsaka yung katulong kasi na bago ngayon, more on siya, trabaho, hindi siya more on chismis. Kaya parang sa akin okay na yan na hindi niya alam yung yung history ng dati dito, kasi para hindi siya magtrabaho ba, takot or ilang, yun yung din. So guys, huwag kayong maniwala na yung amo kasi may iba na maldita talaga, pero nagbabago sila lalo pag parang compatible kayo. Ganon kasi dito sa bahay. Sa una lang yan maldita pag makuha mo yung loob. Yan. So, yan yung amo ko ngayon. Parang kapatid ko na siya. Pero hindi ganito yung turing niya sa akin nung bago ako. Talaga siya, maldita siya, nakasimangot. Takot nga ako pagka lumabas siya ng kwarto, parang naiinis ako na natatakot ako. Hindi ko alam anong gagawin ko. Pero hindi na yan ganyan ngayon. So, tinanong ako nung Indo kung ilang taon na daw ako dito sa amo ko. Sabi ko, magta3 taon. Sabi niya, wow. Siya kasi 6 years na siya dati dito. Tapos umuwi lang ng Indonesia para mag for good sana, pero nawala na naman ng pera kaya bumalik. So, ang kinukuha ng matanda is yung mga dati na nagtrabaho dito sa Hong Kong, tapos natingga,
tapos bumalik, nag-apply uli. Ganun yung mga perspective niya na kinukuha ng katulong ex-abroad. So, ayun lang guys, na-share ko lang. Kaya, huwag niyong isipin na kung nag-determinate yan siya, mati-terminate kayo. Kasi, nasa ano yan, kung paano kayo makisama. Kaya, kapag nag-apply kayo as katulong, siguraduhin nyo or practicein nyo na kung paano ngumiti, pikiin yung ngiti nyo na parang happy kayo. Kasi ganyan ako magaling ako magpeke ng ngiti. Kaya hindi alam ng amo ko kung nasasaktan ako, kung galit ako, o ano ako. Kasi nga, pinipeke ko. Maliban na lang talaga kung galit na galit ako na, yun, talagang lumalabas na yung mukha ko lahat-lahat. So guys, may nakita ako na video kanina na sinaktan ng amo yung katulong niya. Napakaswerte ko kasi hindi ganyan yung amo ko. Kasi baka tirahan ko talaga sila sa kulungan pagka ganyan sila. Pagka nasaktan lang talaga ako, pag umiyak ako dito, na yung ano talaga na as in, ay talagang hindi hindi ako nang hinayang sa sarili ko na makulong. Nakita ko yung amo kanina. Nasa train station sila, tapos sinasambunutan niya yung ano niya, yung katulong niya, ganyan, hinihila niya yung buhok. Tapos may video pa na sinipa niya. Pero buti na lang yung katulong na Pinay, tumawag na pala ng pulis. Tapos yung nakakita din na Pinay, binivideohan sila, tapos tinanong niya yung katulong na yung sinasaktan, ate, nakatawag ka na ng pulis? Tapos sabi nun, oo. Tapos buti na lang, meron siyang video kasi kahit pa paano, proof din yun sa pulis na sinasaktan siya. Tapos dumating na ngayon yung pulis. Hindi ngayon kinakausap ng pulis yung amo. Alam nyo yung kinausap, yung katulong. Tapos pinakita niya doon yung mga ano niya, ebidensya niya na sinasaktan siya. So, multa ata yung mangyayari doon sa amo, tapos magbabayad, ganun lang, tapos uuwi siyang Pinas. Pero yung amo baka maban na. Hindi na makakuha ng katulong. So, tarantado doon pa talaga nanakit sa train kung saan maraming CCTV. Ang ginagawa ng amo na sinasaktan niya yung katulong, lilingon-lingon muna siya. Tapos hihilahin niya yung ano ng katulong, yung buhok. Gago talaga. Pag ako yun, Diyos ko Lord, kahit madaming tao talagang, ay Diyos ko, naalala ko pa guys, dati nung inaabot ako ng topak, naisip ko na itapon yung bata sa balcony. Diyos ko, talagang nagpipray lang ako, Lord, wag lang sana akong demonyuhin. Kasi dati salbahay talaga yung bata. Wag lang akong demonyuhin. Baka magdilim kasi yung paningin ko. Ay, Diyos ko. So, ayun lang. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.